Kukuha tayo ngayon ng mangga. Itong puno na to medyo may kataasan. Siguro mga 3 palapag ang taas ng puno na to. Medyo marami na siyang bunga. Marami ako napansin dun sa may dulo na kumpol-kumpol. Gagamit na lang tayo ng panungkit pagdating sa itaas. Medyo buwis buhay kapag inabot pa yan ng kamay lang. So mamaya kukunin natin yan. After natin mapita sa mga mangga na yan, pakikita ko sa inyo kung paano magpahinog ng mangga gamit ang kalburo. So mag-prepare lang tayo ng mga dyaryo sa kaing. Ito yung kalburo, para siyang bato, konti lang, yung mga ilang dakot lang. Tapos ilalagay natin yan sa gitna, nakabalot yan sa dyaryo. Saka natin lalagay yung mangga. Yung iba naglalagay pa ng isa pang papel, wala na akong papel, so dapat lagyan pa natin ng isa pang papel bago yung mangga. So yan, yung puwit muna ang inuuna kong ilagay. So binalutan ko na siya ng mga dyaryo. Tatakpan ko pa rin siya para hindi sumingaw yung kalburo. Mainit po itong kalburo na to, kaya kailangan wala siyang singaw. Sabay-sabay mahihinog yan. So after 3 days, makikita nyo kung ano na yung itsura. Bubuksan natin ulit yan. So itatali lang natin. Ito na yung last na mangga. So ito na, after 3 days, tignan natin kung ano na itsura. Yan. So balot na balot yan ng dyaryo. So tignan natin kung ano ang kinalabasan after 3 days. Medyo madami yung dyaryo para hindi sumingaw. Ayan na po. Ayan. So yan, sabay-sabay siyang nahinog. Medyo mainit yung mangga. So medyo kulang pa to. Siguro mga 2 days pa. Babalot natin siya ulit bago siya dalhin dun sa pagbabagsakan. So ito na siya. Ganyan lang po kadali magpahinog ng mangga gamit ang kalburo. Sabay-sabay siyang mahihinog at pantay. So ito po ang finished product.